Okay, so joining us today is Sir Mikey Samoranas. Yes. Pag-enroll din mo ko'y choice kay na-closean o sa kaming course. So, Una nga mawalaan og madaot pagkaon. Pero who pays the price? Let me ask you something. So, When you hear the word security, what comes out of your mind first? locks, password, or even the police. Pero security guard. Or maybe exams. Pwede ra po. Basta kaya pa akong exam this time. Asa? Although, rarely do you think no about security in the things you usually see or use every single day. One such thing is food. Food. Kasi di ba parang normal lang. Pag gutom ka, Kain bibili ka. ka ng pagkain, kakain ka, nasa lamesa na yung pagkain, kinain na. Or have you ever stopped and thought, Giyosa na pagkabot sa pagkaon dili? Kanang dili lang gikan sa palengke, no? Okay. But before that, Yeah. before the cooking, before the selling, Before someone decided kung safe ba na siya kaunon, before someone decided kung safe ba yung quality, most of the time, you don't think about that. Because everything seems fine. I think it's not. Yeah. Kani sa pagkain, nagkasakit ang kumain, nasayang na ani, And suddenly, ma-realize niyo, nakaka-delay system mga nag-work quietly pero sa background. and that system involves People, hindi. scientists, farmers, engineers, and many more. People whose work we usually don't see, but whose decisions affect us, affects what ends up in our plates. As civil engineering students, sanay tayo mag-isip ng systems, water systems, transport systems, and infrastructures. But today, we're looking at another kind of system, one that connects biology, environment, and everyday life. And to help us better understand, we invited someone whose work happens mostly behind the scenes. Someone who looks at food, water, and living systems, not just with the eyes, but data, Testing and science. Joining us today, Sir Mikey Samoranas. Sa ano? Okay, kinaran. Welcome. You're listening to DRRL. Denver. Run. Toronto. Lawrence. Okay, 1, 2, 3. Okay, so joining us today is Sir Mikey Samoranas, yes. a BS Biology graduate, and also working as a microlab analyst at Celebest Coconut Corporation. So, Sir Mikey, thank you for gracing us with your time and presence today. So, as we continue with this interview, daghan kayo nag-i-ask ng questions, sir, ha? Both Yes. personal and technical nga related lang sa imong job. And also maybe some more. No problem. So, ano Anthony, asa? Ala na. Yun, hindi rin na. Ando na. Ikaw good. Kung gusto ka. So, okay sir. We're not here for a lecture. Parang kwentuhan lang. About life choices and how small details matter. Because sometimes understanding big global issues. Starts with understanding one person's story. So before we dive into science, systems, and solutions, Let's start with the journey. So good day po, sir. Once again, good day. Yes. Thank you. So, kumusta po kayo today, sir? Okay lang, medyo kulba-ba. Sorry about that. Kalbaan, good visit. Yes. Thank you. So, let's go back a bit po. sir, can you share about your childhood or how you grew up, the environment you grew up in? So, today ko gikan ko sa mag-uuma nga family no. So amo ang source buin kami sa rubber plantation. Kami nga rubber plantation. So muna ang ni nagbuhay sa mga from elementary to high school and college ko mo ginamo ang pangibuhian ang rubber nga kuan itawag na sa mag-tapping in Bisaya. Tapping. Dili ra pud ba ang yung plantation? Hindi lang sa Caraga, Kalapungon nga area. Ay pila pud mo ka kuan sir ka sibling nga ipod. Kuan mi, pat mi ka magsuon. Pat, So, duha ka lang. nakoy duha ka bae nga buwang, then katulog ko.
Kato And lang. then nakimanghod nga laki ko. So patmita na. So when you were younger po, unsa ba ka nga klase nga estudyante nga? Hilig na jud ba ka daan sa science yung back then nga? Ano pong biology ang ipili ko? So sa ko is ako yung hilig nga subject sa una. Wala No, pa kay from elementary and high school, sabay lang ba nga, kapasar lang. But pag college na ako is, pag enroll din mo ko yung choice kay natulosan, magsab ka kaning course, so na padulong ka ng biology nga kuan. Unsa the first yung mga choice dito? Choice yun ako sa kuan is IT. IT. But Rivera, sir. yun lang sa kuan sa Karagat sa SU. So, ito, nakakuan ko design nga mag-biology lang kay ako pong ate, ningon po nga, nindot ng biology nga sa kuan na course. So, after hearing those challenges, sir, no, so how did those challenges shape you as a professional, as a person? Sir? For me, it's a challenge sa kuan kay sa ko brag nakuha ko, nakuyawan ko ba lang, yan hindi ang biology, but time to time, na-develop ito ang interest din mo sa kaning field din mo as biology. So, makaingon ko nga na-shape po ko, na-develop po ko, no? Kay, as a biology student, nagkay mga challenges nga imuhang makitaan, especially sa pag college mo, first year, second year, third year, so ano yung mga improvement, ano po yung mga makita nyo, yan hindi ang biology ng course. That kind of growth is important. Yes. So after yung nag-graduate, sir, yung sa ba mo lang, how was the transition from like student life, padulong dayon sa professional work na naglisod ba ka to, sir? For me, hindi kayo naglisod, but after sa kuan, finish ng college, nakatrabaho na tayo. As research, kuan pa to siya, for 3 months, research assistant. No, kaya ang mga thesis na mo is funded by the UST. Research siya, so privilege sa mga batch kaya na sila program nga research funded by the UST, and then among himong thesis. Dili ra pud ka nag-assist to, sir? Yes, din within Caraga lang. Private nga conversion. Katong ko na lang. Katong first is from the UST funded, the UST government. So, looking back po now, sir, what lesson or lessons from your life or career do you wish you knew earlier? Lessons for my life is you need to choose, no? Sa imong gusto ka butot sa kinabuhi. No, from sa kuha is from IT ang gusto na course but naabot ko sa biology, but you need to embrace kay it's an opportunity nga naadto ko sa biology. No? Kay daghan ko dahil ko yung nakatunan aside from iligitili na akong IT, but naghay na-learn ako nga ako na-feel. Yes, so that's important, no? Like, kay naay mga setbacks sa atong life na Hindi yun na to hindi na ito maiwasan, and maybe may mga plano si Lord sa ito na mas para sa ato dyan. Sa mga to na kaya kung nag-kuhan ka ron, sir, nag-guide ka ron, sir, makita kayo. No? Yes. Thank you. Okay na. So hearing your life story po, it's clear that your experiences shape how you see the world today. So, and that perspective is something I'd like to connect to our main discussion. So, in discussing our main topic, the first one is the food security. And so, from what you've seen in the field and in the lab, no, Curious lang, sir, sa communities na na-observe ninyo po, how important is laboratory testing in ensuring that food products like agriculture goods or processed items are safe and of good quality po? Yes, laboratory testing is important, no? Kay is early sign of na to na makita na to sa quality sa atong produkto. And then kung wala tayo laboratory testing, so possible ang contamination sa ato ang product
di malikayan na contaminated ay atong ma-intake. No, so without laboratory analysis, so di na to mabalaan kung okay ba ang item, okay ba ang produkto. So it helps po nga once na ma-determine na to if ever contaminated ang item, pwede ginato siya dili ka kaunon ng intake ka. So, and like thinking about everyday situations, like for people who live far from markets po, how can delays in transport affect food quality in terms of like microbial growth or spoilage that you usually detect in the lab po? Delay. So, in terms po, like for example, napagapod lang na experience last time. So, kuhaan siya, delay sa transportation in terms sa product, kaya ang product is coconut man. Yes. No? So, naman kita yung mga tendency is, like for example, ang delay ang transportation sa item, sa produkto. Ang temperature ba possible Yes. either warm kaayo ma-contaminate ato ang product, and then ihang quality food kay ang ato ang ginakuha ng produkto is coconut water and coconut milk. Yes. So That's it. makakuha po siya, makakuha po siya ka ng contamination, no? Kay possible dili ato ang travel sa atong produkto sa coconut, so possible ang storage is temperature taas, no? So ang mga chemical reaction or ang pH niya saka, no? Di na normal ang pH tungod sa temperature, so possible na yung mga microorganism buhian na. So possible wala pa natin maabot sa planta, no? So diha pala sa transportation, diyan lagi ka ng mga contamination. So, Additional question na sir, pwede po maka-apekto niya ang ano sir, like ang road condition po Yes, sa so, pag-transport possible. sa product, since mas ma-delay pa siya sa mod, bis na maano na siya, pwede siya ma-delay in terms of the temperature pa lang. Delay. And then, delay lang ang delay is possible mga natural calamity. Yes sir. No, so paano siya maka-cause po siya contamination kay sa storage kalandaan, pila na ka days nilabay, so dapat naman ginay dapat days shelf life niya nga makuan mato dito sa planta dayon na process nga nakaka produkto. ang dapat at a set time with yun na kayo mag-produce siya. Gusto dili kayo mga professional. Hindi naman kayo. Ilan na ka years, Vic? 2016 ko na maglulaban ng list. Ay, 2016, dito sir, katong yung syllabus. Yes. Tumatog katong karong recent lang. Recent ako, i-retail ko. Ayaw mo na yung From retail yan. 2017 to karon. Nag-retail ko. Mas sa'yo ni ba diba sir ang karong retail kung sa katong sa micro-level sir? Oo, kay kuan siya is may shifting na ang kuan kung mag-analyst ka. Kaya naman may daily nga ginakuan ba gina laboratory from planta nga running ang 28 planta ron nag-produce of milk o kanang kuan niya katong coconut water. So within the day ang process po na dayon. Wala yung kota-kota na sir. Ay katong whole nga ano lang whole process mo to yung himuan o katong tawag to analysis. So since daghan kayo local products diri sa ato ay sa inyo, so from your perspective po sir, how does laboratory analysis help in improving the quality of locally produced food products such as coconuts or other crops? So laboratory analysis now is paano siya, hindi kasi kay para makita na ito ang early possible contamination or damage ato ang mga item atong mga produkto, kay kung dili na to siya ma-analyze una o makita na yun ang contamination, so possible nag-run through ang atong kuan ang ato ang paghimo sa produkto, then contaminated na siya, so diha pa lang dapat na-risk sila. So imuhang tanaw dapat within kaning first step pa lang daan sa mga process, nakita na dahil natin yung possible scenario nga malikayan. So dapat naging tayo lang laboratory analysis. When assessing products like coconut milk, oil, or water po,
what biological indicators do you usually look for to determine quality or contamination? So we look for microbial presence. No? So makita mo na to no kay like for example makita na to ang contamination like for example ang molds ng item or nanay mga yeast. No? So possible ang maka-indicate mo yun na sa mga item na to nga ay nanay siya contaminated kay naay mga molds ng gawas sa item na to. Tapos sa side ang katong yeast set. Tapos ang Moisture po na to sa to ang kuan. sulod Sa sulod sa packaging. So possible na ang paglagan sa makina. So possible na ay technical issue. So na ay dili kayo na process tarong. So first diyan sir is appearance. Yes. Tapos sunod is katong sulod sa atong product. So nandiyan siya specific signs. So since sir, since civil engineering students on me, tubig yun ang mga Yes, answer. So as engineering students po, we usually think about water systems. So from a lab and biological standpoint or perspective, how does the water quality affect crop health and final product quality? So for quads, for laboratory presence, no, water quality, makakontribute yun sa side effect. No? Like for example, for sa plantation pala sa coconut. So kung contaminated itong water, so possible ang growth sa ito ang mga coconut is really mature or na mga possible iyahang presence nila gamay siya. No? Yung quality sa water na ito sa coconut is dili na standard, di po siya yung standard, di na siya lami. Kaya na siya. Sweetness niya, kana siya. Sweetness sa ito ang coconut. So, possible contamination sa itong water is can cause sa ito ang coconut product. Pero po sa sir ba, sa pest, like sa mga daga ba or like any other microorganisms like fungi na makadaot sa products. From what you've seen po or observed, how do pest problems usually show up in food products even before people notice them? So, for pest control or any pest side effects sa itong mga possible di lang ito mag-rely sa mga chemical, no? Chemical nga mga pesticides, but thoroughly ito ang pagkitawa ng cause na asa nagikan, no? So sa plantation pa lang sa coconut, so dapat ma-determine na nato nga within the area, so possible makita na nato mga pest like for example ilaga, langaw, so kabalo na ka nga say angin buhato, no? So hindi na natin mag-rely sa mga chemical pesticides, but ginatawag nga natural bitaw nga i-disinfect na to or sterilize na to atong area, no? For storage. Kana atong buhaton. So magina dapat na itong buhaton, like for example pag nag-harvest na ta sa itong coconut, so dapat na proper handling, sanitation sa atong area, sterilization sa storage. So kana mo yung maka-prevent sa mga pest. So, and instead of going straight to chemicals, sir, instead of relying on chemicals, how can observing food quality and basic testing help manage pest problems in a safer and more sustainable way aside sa mga pagpapagawa ng dominance? So, aside that is dapat natin proper hygiene ng ginagawa. Then, atong environment dapat natin i-check. Okay, possible, any possible contamination sa itong produkto, no? Kay pinaka-crucial, una crucial yung part kung magkwantag kay coconut is itong environment kay tungod like sa mga pest sa ato nang kaya na and then ito ang storage design, no? Kay possible storage design na to dul sa itong mga poultry farm nasa ba, so possible dul siya sa contamination. Dapat ay consider Yes. po kung asa dapit location dapit. Yes. Sa post-harvest cycle surveys sa imong laboratory findings po, unsa ang mga pinaka-common jud nga cause sa post-harvest losses nga ma-observe mo sa food products po? Yung common losses nga ito nakita no is possible
ato ang poor handling sa itong mga item. No? Number one nga contamination sa itong kuan. And then, ito environment, temperature. So, temperature kay possible mo sobra kainit sa itong temperature. So, ang itong coconut is mainitan. So, magkakos ka ng chemical na reaction sa then, ito ang kuan, delay po sa process sa itong kuan. Sa itong produkto. Like for example, delay ang processing sa planta, ang pag-process niya. And then, dito po sa plantation na ito, makita ang proper hygiene bantanan ng mga equipments. Oo. So, that can cause nga kuan na siya. Sayang dito kayo. Yes, sir. So, na-mention mo ganyan, sir, about sa storage costs siya Yes. ibutang. So, how does improper storage reflect in lab results, especially in terms of microbial growth or spoilage indicators? So, proper storage yun dapat kay possible magod ang among gina-check physically. No, kay like for example, ang storage contaminated ang kuan ang area. So, amo ang gina-check na ang appearance una. No? Possible magod na ay tendency nga like for example, ang lata contaminated siya, ang burot na siya, bloated ang tawag na siya. So, physically, magtanaw na ito nga, ay, kanina ay contaminated ng item. So, in terms po sa storage na ito, dako siya effect po, no? Kay possible, hindi na ito ma-sterilize na itong storage. Like for example, na contamination nga mo, arise. So, dali ra kayo ma-contaminate tanan ang itong mga item. So, dapat naging tayo proper storage, sterilization sa itong storage, and handling sa food sa itong storage. So, di lang nila siya dali makita, sir. Makita nila siya sa results. Pero, ang kuha na sir ba, kung tayo sir, na even if nga ikapila na sila nagpa-testing sa imo nga, so, dapat tanawin din nila ang ilang location or like, katong proper storage na, proper storage system para dili sila magbalik-balik na sa imo. Naka-quad ba ka, sir? Kanang nga na klase nga, like, 9 milyones ang ilang budget sa nga na, tapos isa lang kabog product ang napakuan sila, masking good katanan. Yes. From experience, so far wala po. Wala po. Kay mo na hindi na ako na itong proper hygiene na ito, ang conditions facility. Okay, aside sa laboratory testing naman po tayo ginatanda sa plantation, sa planta yun, mga moisture. Na tayo gina-control po na ng mga proper precautions kung itong mga item na sterilize pagtarong, no? Ito ang mga gamit nga, lata, mga tetra pak, ito din nagamit ka na. So, ito siya, need na ito siya i-check po. Okay. Last one for this part po. So for products like coconuts po, unsa na mga quality test ni may nahimo para ma-ensure na safe and suitable for consumption or processing sila ng products po? So, sa laboratory mong ginatest ang natawag nga E. coli test na putay molds and yeast test no, okay, possible contaminated ang item. So, na yung mga eager na ginatawag na mo. So, ginatest na ito. Possible mo react to siya nga test na sample ng coconut water. So, ma-determine din na ito ang mga possible. So, ito siya nga E. coli, klase na siya. So, kana mga kaya pa yung mga test na itong ginabuhat ba? Ito na yung common na gina-test una na to sa mga item. Tapos most cases po lang sir, nagdala na makita yung tanan nga contamination. Yes. E. coli and katong yeast. Yes, and molds na ito makita. Maybe so, dagan din kayo na ipaliwala ng mga important details na dapat na ipalaan. No? So, sir, thank you for sharing your valuable insights in this field, and thank you for being here today, Thank you. sharing your knowledge with us. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, please, please.
susunod si role plays. 1, 2, 3. After everything we talk about, magklaro naman tayo, no? Na food security is not just a biological problem. Kung dili po ni problema nga maingon ra nato nga trabaho man sa scientist, kailangan na. Or even nga, bahala na ang mga farmers ani. Hindi kan bitaw sa ilahang ato produkto. Kaya kung atong naon-naon, daghan kayo sa mga problema ng isgutan, Una ato, hindi na sir, ang transport delay. Sunod na ay produkto nga kanis. Katulo, ang poor storage. Ang ikaw-pat, ang last, is hugaw na tubig. civil engineering problems ni siya tanan. Kalsada nga dili passable. Drainage na sa iyo kung design. Water systems na contaminated. And storage facilities na walay airflow or walay proper design. Unya, kung mamali ang infrastructure, dili ng kalsada ang madaot. Una nga mawala na og madaot, pagkaon. Kadua, ang access sa mga tao. Katulo, ang oportunidad. And here's the uncomfortable truth. Sa contemporary world karon, daghan kayo ta ginahimo nga okay ra. Okay ra ang baon ng dalan basta na shortcut. Okay ra ang temporary fix basta ma-approve ang project. Okay ra ang barato basta ma-approve. Pero who pays the price? Ang communities nga layo sa market. Ang farmers nga masayo nilang ani. Unya ang families nga walay access sa fresh ug safe nga pagkaon. As future engineers, dili na pwede nga neutral ta. Kay every choice is a moral choice. Kung mag-design ka og road nga lali ra madaot, You're not just failing structurally, you're also failing socially. kung mag-design ka og water system nga dili protected, Kinarest po ni mga pipes kung ang food safety sa mga tao. and maybe mao ni ang challenge sa atong generation karon, Dili lang ta mahimong maayong engineers. but responsible ones. Kanang engineers nga makakita nga ang trabaho nato Dili matapos sa blueprint, kaya ang epekto sa atong trabaho. maabot gyud sa plato sa mga tao. So, if the contemporary world keeps asking kung saan na ito pagdevelop, Maybe the better question is, who are we developing for? kaya ang tinuod ng progress It's not measured by how fast we build, but but by how many people we don't leave behind. Thank you for watching. listen.